God will do everything to bless you. Naniniwala po ba kayo doon? Believe that. Paniwalaan mo yun. Kahit na sabihin mo, marami kang inaalala, marami kang problema, marami kang takot, marami kang kabiguan, marami kang pinagdadaanan, marami kang pagsubok, believe. God is doing everything so that you can be satisfied, so that you can be blessed, so that you can be filled. Kaya nga sinasabi niya sa Ebanghelyo, ako ang tinapay ng buhay na nanggaling sa langit. Bakit binibigay niya ang sarili niya sa atin bilang tinapay? Ano ang sabi niya? Para magkaroon kayo ng buhay at buhay na ganap. Hindi masaya ang Diyos na nakikita niya tayong malungkot. Amen? Hindi masaya ang Diyos na nakikita niya na tayo ay gutom. Hindi masaya ang Diyos pag nakikita niya na tayo ay puno ng takot. Buksan mo ang iyong mata. Maniwala ka. Makinig ka. Buksan mo ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos at papasukin mo ang Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay mabubusog dahil ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay maging masaya. Ikaw ay maging payapa. Alam niyo po, ma-appreciate natin ang buhay natin dito sa Pilipinas. Kung ikukumpara niyo po yung buhay ng mga tao doon sa abroad. Nakita ko po ito. Nung ako po ay pumunta doon sa pilgrimage, sabi ko sa aking sarili, napakapalad nating mga Pilipino. Paano ko po nasabi na napakapalad natin, napakaswerte natin, napaka-bless natin? Tingnan niyo po ito. Dito po sa Pilipinas, hindi ka naman talaga magugutom. Kahit na sabihin mo, mahirap ka, kahit na sabihin mo, wala kang pera, hindi ka magugutom. Bakit? Pag wala kang pagkain, anong kailangan mong gawin? Pumunta ka lang doon sa kapitbahay mo, humingi ka. Di po ba? Sabihin mo, pwede bang makihingi ng pagkain? Pwede bang makahingi ng kanin? Bibigyan ka. Hindi ka naman pagbabastusan. Di po ba? Pag wala po kayong kape, pag wala po kayong asukal, minsan nga, pati toyo, patis, di ba hinihiram natin? Hindi tayo pagbabastusan ng mga kapitbahay natin. Kahit na naiinis sila minsan sa atin, hindi ka pagbabastusan ng kapwa mo Pilipino. Amen? Pero alam niyo po ba, sa abroad, hindi ka man makakapunta doon sa room o bahay ng iba na hindi ka ini-invite. Pag wala kang pera, pag wala kang pagkain doon, pag talaga naghihirap ka, hirap ka. Kasi hindi ka tutulungan ng mga dayuhan. Amen? Kung hindi ka inanyayahan, hindi ka in-invite, wala kang magagawa. Kaya swerte tayo. Kaya mapalad tayo. At alam niyo po ba, mapalad tayo dito sa Pilipinas kasi tignan niyo po. Pag meron kang inaalagaan na bata, apo, pwede mong mapagkatiwala yung bata sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga kamag-anak mo. Punta po kayo doon sa abroad. Pag meron kang anak, pag meron kang baby, pag meron kang sanggol, hindi mo naman pagkakatiwala sa ibang tao kung hindi mo sila babayaran. Di po ba? Swerte po tayo dito. Kahit na sabihin mo, mahirap ang buhay. Marami kang kamag-anak, marami kang kapatid, marami kang pinsan. Minsan, kaibigan mo, kapitbahay mo, pwede mong iwan yung bata. At magmamalasakit sila doon sa iyong anak, doon sa iyong apo. Doon po sa abroad, walang pakialaman. Amen? Makikialam lang ang iba kung babayaran mo sila. Amen? Di po ba tayo mapalad nun? Di po ba tayo blessed nun? At tingnan niyo pa po ito. Doon po sa abroad, oo, ang lalaki po ng mga simbahan. Ang gaganda ng simbahan. Pero naranasan ko po, linggong-linggo, walang tao. Napakakaunti na mga tao. At minsan pa, yung mga kakaunting nagsisimba, ang tatanda na. Pero dito po sa Pilipinas, pag linggo, ang saya-saya natin. Dahil napakarami mga tao dagsa sa simbahan. Ano po yung epekto nun? Healthy po ang ating pag-iisip. Napakarami po mga dayuhan doon sa ibang bansa. Tumatanda, nagkakaroon ng Alzheimer. Bakit? Hindi po lumalabas sa kanilang mga kwarto, sa kanilang mga tahanan. Kahit na sabihin mo, maganda yung iyong tahanan, well provided po sila, hindi sila pinapabayaan ng gobyerno, pero tignan niyo po, nagkakasakit sa isip. Tayo po dito sa Pilipinas, kahit na naghihirap tayo, masaya tayo, healthy ang ating pag-iisip. Kasi sama-sama tayong sumasamba, sama-sama tayong nananalangin, nagkukumustahan tayo, nagmamalasakit tayo sa bawat isa. Hindi po ba blessing yon? Kaya nga, sa susunod, bago ka magreklamo na sabihin mo,
pinapabayaan ka ng Diyos. Hindi ka naaalala ng Diyos. Bago mo sabihin na naghihirap ka, nagugutom ka, tandaan mo, hindi ka papabayaan ng Diyos na magutom. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Palagi kang binibendisyonan at binibigyan ng pagpapala ng Diyos. Tandaan mo, you are being blessed by God. Pasalamatan natin yon sa Diyos. Pero para ikaw ay mapuno ng Diyos, lumapit ka at magpakumbaba ka sa Kanya.